Isang pinagpalang hapon po sa inyong lahat, sa ating lahat na sa hapong ito, sa aking mga kapatiran, sa kapwa na nakatunghay ngayon sa hapong ito, sa aking live na kung saan patuloy tayong magbabahagi ng mabuting balita ng ating Panginoon. Ito muli ang inyong kapatid, Brother Ed Sasam, na kung saan nagmimisyon dito sa probinsya ng Bohol. At bago tayo magpatuloy sa ating pagbabahagi, sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos sa hapong ito, minsan pa tayong dumulog sa ating Diyos na makapangyarihan na si Yahweh El Shaddai. O dakilang Diyos na makapangyarihan, Yahweh El Shaddai, maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagkaloob po ng buhay sa amin, maging sa aming mga mahal sa buhay. Salamat po sa patuloy na pag-iingat niyo po sa amin. Salamat po, O Diyos, sa mga pagkain na patuloy na pinagkaloob niyo po sa amin. Sa kabila na kami ay naka-quarantine, may mga biyaya na dumarating sa bawat tahanan namin na mga pagpapala mula sa aming kapwa din, Panginoon. Loobin mo, O Diyos, na ang hapong ito ay hapon ng pagpapala sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Sa pangalan ni Jesus, ngayon pa lang, O Diyos, ay angkinin ko na ang katagumpayan ng buhay na nagmula sa iyo ay aming makamtan. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. So ating tutunghayan, mga kapatid ko sa Panginoon, ang salita ng Diyos o ang mabuting balita ng Panginoon ay ating hanguin sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 20, talata 19 hanggang 22. So sabi po dito, mga kapatid ko sa Panginoon, kinagabihan ng araw ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. So mga kapatid ko sa Panginoon, ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. So minsan pa, mga kapatid, mapagpalang araw, mapagpalang hapon po sa inyong lahat na ngayon na nakatunghay sa aking pagbabahagi, paglalive na ito. Loobin ng Diyos na ito'y magdala sa atin, magdudulot sa bawat isa sa atin ng muling kalakasan sa ating pananalig sa Diyos. Loobin ng Panginoon na ito'y ibig sabihin, daluyan ng pagpapala niya sa bawat isa, lalo na sa aspeto ng tinatawag nating spiritual nating buhay. So ang aking paksa ngayon na aking ibabahagi ayon dito sa ating pagbasa ay pamagatan ko pong the power of Jesus o ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus. So sino po ba ang nakakapanood ng mga pelikula? Naalala ko kasi nung araw, nung bata pa ako, napakahilig kong manood ng mga pelikula na kung saan ang mga pelikula na makita ko na ang bida o ang kontrabida may mga kapangyarihan, may power silang tinataglay. Ang naalala ko nung araw ay ang bata pa ako, watari, no? May mga kapangyarihan sila, gahum kung sabaga sa salitang Bisaya. At nung mga bandang huli din ay mga may palabas din na ang mga bida, kontrabida ay may kapangyarihan, no? Tulad ng Superman, no?
Batman, maraming mga kapangyarihan. Ang mga pelikula na pinakita, may kapangyarihan. Tulad din ng James Bond, mga pelikula na gano'n na may kapangyarihan ang mga bida. So, bakit nga ba ating pinag-usapan ang tungkol sa kapangyarihan? Dahil nga, ang pag-usapan natin ay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Ating makikita mga kapatid ko sa Panginoon na sa ating pagbasa ay ibinigay ni Jesus ang kanyang kapangyarihan, ibinigay niya sa mga alagad ang kanyang hininga. Walang iba ang Espiritu Santo. Ayon po yan sa talata 22 na ating tinunghayan. So, ibinigay ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan, ang Espiritu, ang banal na Espiritu Santo upang magkaroon ng tapang ang kanyang mga alagad sa kanilang hinaharap na sitwasyon sa oras na yon. Bakit po? Naka-quarantine din po sila sa panahong yon. No? Kina-quarantine nila ang kanilang sarili. Nakapinid ang pinto, nasa isang kwarto lang sila at takot na sila, baka sila ang isusunod na huliin at papatayin. Kaya gano'n na lang ang kanilang takot na naramdaman. Subalit sa gitna ng kanilang takot, dumating si Jesus upang bigyan sila ng kapayapaan at kapangyarihan. So binibigyan sila ng kapayapaan dahil punong-puno nga sila ng takot. Kapag ang tao puno ng kabalisahan, takot, wala talagang kapayapaan. Katulad din ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon, maraming mga tao na takot at walang kapayapaan. Pero, tandaan natin mga kapatid ko sa Panginoon, na sa gitna ng nararanasan nating mga takot na yan, kabalisahan, dumarating sa ating buhay ang Panginoong Hesus. Amen. Katulad ng nangyari sa mga alagad noon, na sa kabila o sa gitna ng kanilang takot na nararanasan, kabalisahan, dumating si Jesus upang bigyan sila ng kapayapaan, at hindi lang kapayapaan ang ipinagkaloob sa kanila, binigyan sila ng kapangyarihan. Amen. Binigay sa kanilang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo, walang iba ang kanyang hininga, ang Espiritu Santo. O ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, ito ang nagdadala ng pagbabago sa buhay ng mga alagad. Mula sa matinding takot, tungo sa wala ng takot. So sa pangangaral ng Panginoon, mga kapatid ko sa Panginoong Hesukristo, ipinahayag niya dito kung sino ba talaga tayo. Kung ano ba sa mga pangangaral niya, sinasabi niya kung ano ba tayo kahalaga sa Kanya, kung ano ba ang dapat nating gawin o pakamtan sa ating buhay na ito. So pinakita niya ang isang halimbawa kung paano ang tamang takbo ng ating buhay, kung paano ang tamang relasyon natin sa Diyos. Kanyang itinuturo sa kanyang mga pangangaral. Mahirap sundin, mga kapatid ko sa Panginoon, ang mga utos ng Panginoong Hesukristo. Mahirap tularan ang kanyang ginagawa, yung uri ng kanyang pamumuhay. Mahirap sumunod sa kanyang katapatan sa pagiging matuwid. No? Mahirap tularan o gampanan ang ginagawa ng Panginoon. Mahirap sundin, mahirap nating masunod ng buong katapatan ang mga gampanin na pinagkatiwala niya sa atin, lalo na sa mga misyon sa buhay na ito na kanyang inaatang sa ating mga balikat. Subalit, hindi tayo basta iniwan ng Panginoong Hesukristo. Ayon doon sa ating pagbasa, ibinigay niya ang kanyang kapangyarihan, ang Espiritu Santo. Bakit? Upang tayo'y maging matapang. Ang mensahe sa atin ngayon ng Panginoong Hesukristo ay upang maging matapang na harapin ang mga bagay na nagbibigay takot sa ating buhay at masunod natin ang kanyang kalooban.
at magampanan natin ng may katapatan ang mga misyon na inaatang niya sa ating mga buhay. Amen. So nangyayari sa ating buhay ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, at ito ay ang banal na Espiritu na kumikilos sa ating mga buhay. Ang banal na Espiritu, ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa ating buhay. Kaya nga mga kapatid ko sa Panginoon, ito ang pamagat ng ating paksa, no? The power of Jesus. No? Power of Jesus through the Holy Spirit. Pero ang pinaka-team natin o tema ng ating paksang pag-usapan, ang layunin ni Jesus kung bakit binigay niya ang banal na Espiritu upang magbigay ito ng kapangyarihan sa araw-araw nating buhay. The purpose of Jesus, why He gave the Holy Spirit to empower us in our daily life. Una, mga kapatid ko sa Panginoon, upang tayo maging mananagumpay. Ibinigay niya ang kapangyarihan, ang banal na Espiritu, upang magbigay ito ng kapangyarihan sa atin. Holy Spirit empower us to become conquerors. Ulitin ko, ang Espiritu Santo ang magbibigay kapangyarihan sa atin upang tayo'y maging mananagumpay. Ang mga alagad, mga kapatid ko sa Panginoon, ayon sa Gawa 2 hanggang chapter 2, chapter 3, kung basahin natin yung Gawa chapter 2 hanggang 3, so makikita natin dyan. So mahirap naman basahin natin ngayon, mapakahaba yung dalawang chapter, no? Ibig sabihin, makikita natin kung paano naging mananagumpay ang mga alagad noon. Nagtagumpay ang mga alagad noon sa kanilang misyon. Anong nagawa nila? Anong ginawa nila? Nagpapalaya sila ng mga masasamang espiritu at nagpapagaling ng may sakit at karamdaman. So ngayon, ano bang hatid sa atin ng mensahe ng Panginoon? Nasa pamamagitan, mga kapatid ko sa Panginoon Kristo, ang hatid nito sa ating buhay, ang Holy Spirit na kumikilos sa ating mga puso. Walang mga problema at pagsubok na hindi natin mapagtagumpayan. Nagiging matapang tayo. Nagiging matapang tayong harapin ang anumang mga hamon ng buhay dahil sa banal na Espiritu na kumikilos sa ating mga buhay. So ano mangyari nito? Hindi na tayo natatakot. Kaya na nating labanan ang kahirapan, mga problemang emosyonal, kakulangan ng mga pinansyal o material na bagay o sa pisikal nating pangangailangan. Hindi tayo natatakot na gampanan ang misyon na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Sa totoo lang, mga kapatid ko, nung araw, nung hindi pa ako nakapag-misyon sa iba't ibang lugar, takot na takot akong pumunta sa ibang lugar. Ayaw kong lumayo sa Metro Manila o sa Greater Manila area. Gusto ko doon lang ako sa lugar ko, sa Kalmana, sa Caloocan, Malabon na Butas, o kaya sa Maynila. Tatakot akong mag-mission. Sabi ng mga kasamahan kong mga preachers, mag-mission ka, Brad, masarap mag-mission kasi nagagamit tayo ng Diyos. O, ganun ba? Sabi ko lang, pero ang kalooban ko, takot na takot ako. Pero dumating sa akin buhay na kung saan kumilos ang banal na Espiritu, kung saan ito nagbibigay sa akin ng lakas, nawala ang takot, no? Nawala ang takot, kundi nagiging matapang. Nawala ang takot kong magmisyon sa probinsya. Dahil noon, natatakot ako, mapalayo ako sa aking pamilya, mapapalayo ako sa aking mga mahal sa buhay. So marami akong naisip noon na nagdudulot ng takot sa aking buhay. At yun ang dahilan, ayaw kong tugunin ang pagmimisyon sa probinsya. Subalit ulitin ko, mga kapatid, nang kumilos ang Espiritu ng Diyos sa aking buhay, biglang nabago at nawala ang takot at pangamba. Katulad din nangyayari sa mga alagad noon
na sa kabila, nung una takot na takot sila, nung hiningahan sila, nung binigyan sila ng kapangyarihan ng Panginoon, ang Holy Spirit na kumilos sa kanilang buhay, ayon, nagiging matapang sila at kaya nilang harapin maging ang kamatayan man. Yung iba, hindi na nila pinagpalit si Kristo kahit kamatayan ang kapalit. Namatay sila sa iba't ibang mga sitwasyon, patiwarik, pinako sa krus, pinugutan ng ulo. Pero wala silang takot, mga kapatid ko, sa Panginoon. Di sila natatakot mamatay. Bakit? Nasa kanilang buhay ang banal na Espiritu na binigay sa kanila mula sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. So hindi na tayo matatakot, hindi na tayo mangangamba. Sabi nga ng awitin, huwag kang mangangamba o mababalisa. Huwag kang matatakot o malulungkot. Di ka nag-iisa, may kasama ka. Siya'y kasama mo sa tuwi-tuwi na. No? Laging kasama natin ang Panginoon. Laging kasama natin ang Diyos. Sino? Ang Espiritu na iniwan niya sa atin. Amen po ba? So maging managumpay tayo, mapagtagumpayan natin ang anumang sitwasyon ng ating buhay. Ang aking nakikita pa dyan, no? Kung kayo'y nakapanood na siguro, napanood nyo na ang taong ito, na nung mapanood ko to, talagang nasasabi ko, grabe ang taong ito. Nasa kabila, wala siyang kamay at paa. Grabe, nakikita sa kanyang buhay ang pagkilos o nandoon sa kanyang buhay ang Espiritu ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Bakit? Sa kabila na wala siyang kamay, wala siyang paa, makikita mo sa kanyang mukha ang kasiyahan, magalak, ang tunay na kapayapaan ay nasa kanyang buhay. Sino ba itong taong ito tinutukoy ko? Yung sinik, taga-ibang bansa na walang paa, walang kamay, subalit nagpagamit sa Diyos. Pinapatotoo ang kabutihan ng Diyos. Pinatotoo ang Panginoong Hesukristo. So sabi ko pa, yung iba, kumplito ang kamay, kumplito sa lahat, subalit nakasimangot pa. Nagrereklamo pa. Pero ito, walang kamay, walang paa. Subalit makikita mo, aninag mo sa kanyang muka ang kapayapaan at ang yung kagalakan ng kanyang pagkatao ay makikita natin. Ang aura ng kanyang pagkatao. So ibig sabihin nito, kapag ang Espiritu ng Panginoon ay nasa sayo talaga, kasi pinagkaloob niya ng Panginoon sa atin, yung mga kumilala sa ating Panginoon Kristo, yung nagtitiwala, yung nananalig sa Kanya, ay may Espiritu ng Diyos. Kaya lang yung iba hindi tinatanggap. Nandyan tinanggap. Nasa kanyang buhay nananahan sa atin ang Espiritu ng Diyos. Subalit ano ang ating mas binigyang pansin? Hindi makakilos ang banal na Espiritu sa ating buhay kung tayo ay patuloy na gumagawa ng mga baluktot na gawain. Yung mga bagay na kinasusuklaman ng Diyos. So hindi makakilos. So paano mangyayari kapag hindi nakakilos ang Espiritu ng Diyos sa buhay natin, ang Holy Spirit? Dyan tayo matatalo. Paano tayo maging mananagumpay? Paano tayo maging matagumpay kung wala, di makakilos ang Espiritu ng Diyos? Hindi tayo, kaya talunan tayo. Hindi mawawala sa iyo ang takot, hindi mawawala sa iyo ang pangamba. Lagi kang balisa. So napakahalaga, mga kapatid ka Panginoon, na pakilusin natin ang Espiritu ng Diyos na binigay sa atin. Hinihingahan niya tayo. Amen. So ulitin ko, mga kapatid ko sa Panginoon, ang layunin ng Panginoong Hesukristo
kung bakit binigay niya ang Holy Spirit, ang kapangyarihan niya to empower us to become conquerors, no? Upang tayo magiging mananagumpay. Amen. Ang ikalawa, mga kapatid ko sa Panginoon, ay upang tayo ay makadiscover o magagawa ang mga iba't ibang bagay. No? Holy Spirit empower us to become creative. No? Maging resourceful tayo. No? Makakaisip tayo kung ano-anong mga ikabubuti, mga bagay na ikabubuti sa atin sa gitna ng kawalan, sa gitna ng kahirapan. Maging resourceful tayo. Tulad namin dito kami sa probinsya. Ang dami dyan, damo-damo sa gilid, mga tanim, mga saluyot, mga lugbati, talbos ng ampalaya, malunggay. Yun. Pagsamasamahin mo, kanilang tanghali, wala kaming sabaw. Ayun. Malunggay, nilagyan ng tanglad, may alugbati, sinabawa ng kalahating kaldero, 7 kaming humihigop ng sabaw. Ayun. Ayos. Sabaw. At may gulay na beans, ginisang beans. So yan, mga kapatid, magiging mapag-discovery tayo. Magagawa natin ang iba't ibang bagay sa gitna na mga iba't ibang bagay na para sa ikabubuti natin sa gitna ng ng pangangailangan, sa gitna ng kahirapan. Sabi doon sa 1 Corinthians chapter 2 verse 10, subalit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamagitan ng Espiritu. Nasa saliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. So, madidiscover nga natin sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay. Amen? So, sa pamamagitan ng inspirasyon ng Holy Spirit, madiscover natin kung gaano kaganda ang nasa ating kapaligiran. Madidiscover natin kung gaano kasarap, kung gaano kaganda ang buhay sa piling ng Diyos. Di ka man kumplito. Wala ka man ng ganitong mga bagay, wala ka man ng malaking palasyo, wala ka man ng mga bagay, di ka kumplito. Subalit kapag nasa iyo, sa buhay mo ang Diyos, nasa buhay mo si Kristo, madidiscover mo na kung gaano kasarap pala ang buhay. Bakit naging kontento tayo, mga kapatid ko sa Panginoon? Amen. Madidiscover mo na ikaw ay dapat maglingkod sa Diyos. Madidiscover natin na dapat pala ay ating paglingkuran ang Panginoong Hesukristo na Diyos natin na tagapagligtas. Amen. Makakadiscover tayo ng mga bagay para sa ating kapwa. Bakit? Sa pagkilos ng ating banal na Espiritu, ito ang nagdadala upang tuluyang mabago ang ating buhay. At doon, pagbago ng ating buhay, maging creative tayo. Makakagawa tayo ng pamamaraan para sa kabubuti sa ating sarili o maging sa ating kapwa. May isang kwento nga ako, mga kapatid ko sa Panginoon. May kwento ako dyan, no? Isang ama ng kanyang anak ay nakakulong. Nung binata pa itong anak niya, pinangaralan niya, anak, tayong dalawa lang natitira sa mundong ito. Wala tayong mga kamag-anak. So tayong dalawa lang, kaya dapat magpakabuti ka, mag-aral kang mabuti para maging maganda ang takbo ng buhay mo pagdating ng araw. Subalit ang anak niyang ito ay nagumon sa masasamang bisyo. Dahil sa droga, sa mga illegal drugs,
nasama sa barkada at nasama sa isang gang na kung saan naging sila, may hinold up sila, may pinatay sila, marami silang ninakawang bangko, mga ginto, so maraming pagnanakaw silang nagawa. Pero isang araw nahuli sila. Kaya ang nangyari sa binatang ito, nakulong. So lumipas ang ilang taon, ang ama ay nalulungkot dahil matanda na. Sabi ng ama sa sulat, "Anak, sana kung ikaw ay naging masunurin sa aking payo sa iyo, hindi sana dyan o hindi sana mapapasama ang buhay mo. Ang tigas kasi ng ulo mo, kaya humantong ka dyan sa kulungan. At ako, sa edad kong ito na hindi ko na kayang magbungkal ng lupa, sayang ang ating lupain na kung saan ikaw pa naman ang aking inaasahan dahil wala na tayong ibang kamag-anak. Itong lupa na kinatitirikan ng ating bahay, sayang ito, 2 hektarya din ito, na kaya sana nating taniman ng mga gulay o ano pa man na gusto nating itanim dito para sa ating buhay. Papaano? Matanda na ako, di ko na kayang magbungkal ng lupa. Ikaw pa namang inaasahan ko na makakatulong sa akin, nandyan ka sa kulungan." So dumating ang sulat doon sa anak doon sa kulungan. Kaya habang binabasa niya, napapaluha ang binatang ito o ang taong ito. So ang ginawa niya, sumulat siya. "Tatay, ama ko, patawarin mo ako. Pero nagbabago na po ako kasi dito sa kulungan, natagpuan ko ang Diyos." Kasi sa panahon pa lang yun, ilang taon siya nakakulong, ay may gawain ng Panginoong Diyos sa kulungan. So doon nakilala ng binatang ito ang Diyos sa kulungan at doon na bago ang kanyang buhay. Kaya sabi niya, "Hayaan mo, tatay. Patawarin mo ako, hayaan mo, tatay. Kasi paglabas ko, malapit na akong lalabas. At paglabas ko, wala na tayong problema dahil ang aking mga ninakaw na mga ginto, ang ating pera nakalibing dyan sa ating lupa, dyan na kinatitirikan sa ating bahay. Kaya paglabas ko, di ka mahihirapan, kukuha na lang tayo ng taong magbubungkal sa ating lupain para makapagtanim tayo." Sabi niya doon sa gwardiya, "Guard, pwede po bang pakihulog itong sulat ko para sa aking ama?" So pagbigay doon sa gwardiya, ito namang gwardiya, pinakialaman yung sulat, binasa. Sabi nung, "Aba, may kayamanan pala kayong nakalibing sa inyong tahanan." So alam naman nung gwardiya kung saan sila nakatira. Isang araw, dumating 2 truck ng mga pulis, dami, may dalang pala, piko. Pinagbubungkal ang lupa nila doon sa kanilang tahanan. Nagulat yung tatay. Sabi, "Bakit na? Hindi, may nakalibing pala dito, may nakatanim pala na kayamanan ang inyong anak." Binungkal na binungkal. Nabungkal ang 2 hektaryang lupa. Wala silang nakitang ginto, wala silang nakitang kayamanan. Galit na galit ang mga pulis na, "Walang hiya yung anak mo, niloko kami." Nakalagay sa sulat niya, mayroon daw kayamanan na nakalibing dito. So nung umuwi, pagbalik sa kulungan, sabi ng pulis sa kanya yung gwardiya, "Walang hiya ka, naisahan mo kami. Wala ka naman palang kayamanan na nakalibing doon sa inyong lupa." Napapangiti ang binatang ito. Sabi niya, sumulat siya uli. Sabi niya, "Tatay, mahal na mahal kita. Kaya gumawa ko ng paraan upang may magbubungkal sa ating lupa. Ngayon, bungkal na ating lupa, pwede ka na magtanim sa gusto mong itanim."
So ganyan kasi mga kapatid ko sa Panginoon kapag binago tayo ng Diyos. Kapag ang Espiritu, ang Holy Spirit kumikilos sa ating buhay, sa ating pagbabago, tuturuan niya tayo. Maging creative ang ating isipan. Nakakagawa tayo ng mga bagay-bagay para sa kabubuti ng ating kapwa. Amen po ba? So marami tayong madidiscovery na mga bagay kapag nasa atin o ang kilos ng banal na espiritong kapangyarihan niya na patuloy na kumikilos sa bawat isa sa atin. Amen. Ano pa? Madidiscover natin sa ating sarili na ang buhay pala natin ay hindi para magsugal, para maglasing, magsigarilyo o ano pa mang bisyo, kundi madiscover natin na ang ating buhay para sa Diyos. Amen. Madidiscover natin na ating buhay hindi dapat sayangin dahil ito ay para sa Panginoong Diyos. Ang pangatlo, mga kapatid ko sa Panginoon, Holy Spirit empower us to become compassionate. Ang layunin ng Panginoong Hesukristo, kaya binigay niya ang kanang hininga, ang banal na Espiritu, ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos upang tayo maging mahabagin. Kasi nung araw wala man tayong awa, wala tayong malasakit sa ating kapwa. Pero nang kumilos, nasa gawain na tayo ng Diyos, kumilos ng Espiritu ng Diyos, nasa buhay na natin, nabago na. Nagbabago na ang takbo ng ating isip, nagbabago ng laman ng ating puso, naging maawain na tayo. Ibig sabihin, natututo tayong mahabag sa mga taong mas higit na nangailangan sa atin. Wala na tayong takot na magbigay tulong sa ating kapwa. Hindi tayo takot na mawalan. Dahil ang nasa isip mo, nasa puso mo ay naging maawain o naging nahabag ka sa kalagayan ng iyong kapwa. Amen. So yun ang napakahalaga sa buhay natin kung hayaan natin kumilos ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos, ang Holy Spirit na Kanyang ipinagkaloob sa atin. Dahil ako naniwala ako, mga kapatid ko sa Panginoon, kapag tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay, kapag ikaw ay nanalig sa Kanya, naniwala sa Kanya, ang Kanyang Espiritu, ang banal na Espiritu ay ibinigay niya sa iyo, sa atin. Amen. Ayon sa 2 Timothy chapter 1:7, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Amen. Kaya nababago. Nagiging mahabagin na tayo, nagpipigil tayo sa ating sarili kapag nakatagpo tayo ng mga taong wala pa sa Panginoon, yung minsan inaaway tayo. Ang nangyayari, kapalit nito, nahabag tayo sa kanila. Ang ganito ang sitwasyon ng taong ito, na naging maunawain tayo, mapagpasensya tayo. Yung ibig sabihin, yung pag-ibig, kapangyarihan, ang Espiritu ang magdadala sa atin upang tayo magmahal maging sa ating kaaway. Amen. So pamamagitan ng Holy Spirit, mga kapatid ko sa Panginoon, tayo'y maging matulungin na sa ating kapwa. At natututo tayong gumawa ng mga paraan upang matugunan o matulungan natin ang mga pangailangan ng ating kapwa. Ibig sabihin, may malasakit ka na. May malasakit na tayo sa ating kapwa. Minsan di may iwasan mapapabisaya ako. Kaya minsan sinasanay na akong mag-talk dito sa probinsya ng Bohol, ng Bisaya. Kaya ang hirap, kaya nagbalik ako sa pagtagalog kasi para naman ang mga Tagalog ay makaintindi. Amen.
Ibig sabihin, sa mga mabuting bagay na ating mga ginagawa, mga kapatid ko, Panginoon, ay ibig sabihin, nananahan o kumikilos ang Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng kanyang Espiritu na iniwan sa atin yung pagbabago ng takbo ng ating pamumuhay. No? Ibig sabihin, naging malinis ang ating pagkatao. Amen. Yan po, mga kapatid ko sa Panginoon, ang pangatlo. Holy Spirit, empower us to become compassionate. Ang ika-apat, mga kapatid ko sa Panginoon, Holy Spirit empower us to see things with clarity. Ang Espiritu Santo ang magbigay sa atin ng kapangyarihan upang makita natin ng malinaw ang tungkol sa mga bagay. Holy Spirit empower us to see things with clarity. Makita natin ang mga bagay na malinaw. Malinaw nating makita ang mga bagay, lalo na sa aspetong spiritual. Amen. Makita natin kung gaano kaganda ang buhay na kapiling ang Diyos. Makikita natin kung gaano, makikita mo na sa iyong imahinasyon ang kagandahan ng buhay doon sa kabilang buhay. Ang buhay na walang hanggan. Ayon sa John 14:17, ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi siya nakikita ni nakilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakilala niya siya sapagkat siya sumasa inyo at nananahan sa inyo. O makikilala natin ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa atin. Ito ang magdadala sa atin sa kanyang pananahan sa bawat isa sa atin, sa kanyang pananahan sa ating puso. Ito ang magdadala sa atin upang makita natin ng malinaw ang mga bagay na ukol sa Diyos. Maunawaan natin ang mga sinasabi o mga tinuturo sa atin ng Panginoong Diyos. Ano bang sabi niya? Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa dahil nasisira ito. Mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Diyan natin maunawaan. Maunawaan natin, maintindihan natin kung ano ang dapat nating impukin sa buhay na ito. Subalit ang mga tao, grabe. May mga tao talaga na sa kabila ng mga nandyan ka na sa sitwasyon na hindi maganda, ang nasa isip ay hindi pa rin mabuti. Ang nasa isip ay panglalamang pa rin sa kapwa. So hindi tayo makapag-ipon ng kayamanan para sa langit kapag tayo patuloy na namumuhay sa hindi maganda. Mabuti nga ngayon, lubin nawa na may bigay ang kaukulang mga salapi o halaga para sa ating mga kababayan, lalo na doon sa higit na nangailangan. Yung 5,000 to 8,000 nawa may bigay ng DSWD. Mabuti at inalis sa mga politiko. Kasi ang mga politiko grabe kung mag-ipit para sa kanila lang na mga mahal nila sa buhay. Ang mga karamihan sa mga salapi o ano pa mga goods na yan. So, ang Espiritu ng Diyos, mga kapatid, sa Panginoon, ang magtuturo sa atin ang kapangyarihan, siya ang kapangyarihan sa buhay natin upang makita natin, mabuksan ang ating paningin at malinaw nating makita kung ano ang katotohanan sa mga bagay na mula sa Diyos. Amen.
Sa pamamagitan ng Holy Spirit, nagkakaroon tayo ng karunungan at makita natin kung ano ang kahalagahan ng buhay na mula sa Diyos. Kaya pag nakita mo ang kahalagahan ng buhay na mula sa Diyos, di mo na sasayangin ang buhay mo na magdamag ka sa sugalan, magdamag ka sa sabungan, magdamag ka sa inuman, magdamag ka sa beer house, sa babae mo. Amen. So hindi ka na mag-aksaya ng oras sa mga bagay-bagay na walang kwenta. Pagsisigarilyo, makikita mo nang makita mo nang malinaw na ang sigarilyong ito ay nakakasira sa baga mo, sa lalamunan mo, sa buhay mo. Kailan ka pa ba hihinto kung may sakit ka na? Kanser sa baga, kanser sa lalamunan. May warning na nakalagay sa sigarilyo. Di pa ba nakita ng malinaw na may warning nakakasira ng iyong kalusugan ang sigarilyo? Ipatuloy mo pa rin ginagawa. Amen. So kapag di mo nakikita yan ng malinaw, wala ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos sa buhay mo. Pero nasa sayo yan, di mo lang pinakikilos. Hindi mo hinayaang kumilos ang mabuting Espiritu ng Diyos, ang banal na Espiritu ng Diyos, hindi mo hinayaang makakilos sa buhay mo. At hindi siya makakilos kung tayo patuloy na namumuhay ayon sa ating sariling mga pagpapasya, sariling kalooban. Amen. Ulitin ko, mga kapatid ko sa Panginoon, ang Espiritu ng Diyos na pinagkaloob niya sa atin, yan ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa ating buhay upang maiayos natin, mabago natin ang takbo ng ating pamumuhay. At hindi natin dapat aksayahin ang ating buhay sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng mga takot, pangangamba, so nawawala ang kapayapaan sa ating buhay. Kung nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, hindi ka matatakot sa anumang mga sitwasyon na dumarating sa buhay mo. Katulad ng mga alagad noon, hindi sila natatakot na harapin ang hamon sa kanilang buhay, maging kamatayan man. Amen. So mga taong wala ang Espiritu ng Diyos sa buhay nila, ito yung mga taong walang kapayapaan. Amen. Mga taong patuloy na gumagawa ng mga bagay hindi na ayon sa kalooban ng Diyos. Isa na dyan ng mga namumuno sa ating lipunan, sa ating bayan, ang pangungurakot. Walang kapayapaan yan ang mga taong gumagawa ng ganyan. Amen. So namumuhay na tayo sa katotohanan, mga kapatid. Mamumuhay na tayo sa katotohanan at may katapatan. Amen. Maging tapat tayo sa ating kapwa. Maging tapat na tayo. Maging katulad na tayo ng Panginoong Jesucristo. Kung ang binigay niya na banal na Espiritu sa ating buhay, yung kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo ay tinanggap mo at pinakikilos mo sa iyong buhay, hinayaan mo siya maghari, ayon, magiging tapat na tayo sa lahat ng oras ng ating buhay, tapat na tayo sa ating kapwa. Amen. Parihas ka na. Parihas na tayo. Marunong kang magsauli ng mga bagay na nakita mo, no, napulot mo na hindi sa iyo. Sa mga makamundong tao, mga kapatid ko sa Panginoon, mali ang tingin nila kapag nagsauli ka ng
perang malaking halaga. Sasabihin sa iyo ng mundo, sira ulo, gago, bobo. Bobo ang taong ito. Pera na sinasauli pa. 2 milyon sinauli, 1 milyon sinauli. Hindi maganda sa paningin ng mga taga-mundo. So, balit standing ovation ang mga anghel sa langit, pumapalakpak ang Diyos. Sabihin ng Panginoon, ito ang kalugod-lugod kong lingkod, tapat na lingkod. Tapat na lingkod. At tayo ay kalulugdan ng ating Diyos. Amen. Yung mga taong tumanggap na kay Kristo at ang Espiritu ng Diyos, ang banal na Espiritu ay nasa Kanya, gaano man yang mga bagay na yan, kahit mahirap ka, makapulot ka ng 2 milyon, 1 milyon, hindi mo pag-iinteresan yun. Dahil alam mo, hindi sa'yo yun. Amen. Naging tapat tayo sa ating kapwa, tapat tayo sa ating sarili, tapat din tayo lalo na sa ating Diyos na lumikha sa atin. Amen. So, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos upang maging managumpay tayo. Saan? Sa mga pagsubok, sa mga iba't ibang sitwasyon ng buhay na ito na biglang dumarating. Binibigyan niya tayo ng kapangyarihan upang may tapang tayo na gampanan o harapin ng mga sitwasyon ng buhay at gampanan ang misyon na Kanyang ipinagkatiwala sa atin. Bottom line dyan ay maglingkod tayo sa Diyos. Amen. May kapangyarihan tayo upang maging magandang balita tayo para sa iba. Saan? Magiging magandang balita tayo para sa iba sa pamagitan ng ating pagpapakita ng kabutihan sa ating kapwa, pagkamaunawain sa iba, pagpapahalaga sa buhay ng iba, pagpapahalaga sa kalagayan ng iba. May kapangyarihan tayo sa mga bagay nito dahil ang Espiritu Santo ang nananahan sa ating buhay. Amen. So ito lang mga kapatid sa Panginoon ang ibabahagi ko sa hapong ito. 4 na puntos ang aking ibinibigay. Bakit ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo ay binagkaloob niya sa atin? Bakit niya binagkaloob sa atin? Ano ang layunin? Upang tayo'y maging managumpay o mananagumpay. To become conquerors. Yan ang una. Binigay niya, Holy Spirit empower us to become conquerors. Ang ikalawa, Holy Spirit empower us to become creative. O maging mapag-discovery tayo, maging resourceful tayo. At pangatlo, to become compassionate. Holy Spirit empower us to become compassionate upang tayo maging mahabagin. At Holy Spirit ang pang-apat, Holy Spirit work us to see things with clarity. Kaya siya kumikilos sa ating buhay upang makita natin o pinagkaloob ng Diyos sa atin upang makita natin ng malinaw ang mga bagay na ukol sa ating Panginoong Diyos. Yung 4 na yan, nawa, meron tayong aral na makuha sa hapong ito. Nawa mga kapatid ko sa Panginoon, sa lahat na nakatunghay sa bidyong ito, nagdala ito sa ating buhay na pagpapala, na nagdadala sa bawat isa sa atin ng buhay na managumpay, na maging resourceful tayo, na maging mahabagin tayo, at makita natin ng malinaw ang bagay na kung saan bagay na nasa langit. Dahil ito ang dapat nating makamit
pagdating ng araw. Amen. Ang buhay na walang hanggan. Manalangin tayo, mga kapatid ko sa Panginoon. O Diyos na makapangyarihan, minsan pa, maraming salamat sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa paggabay mo sa amin. Salamat, Holy Spirit, sa oras na ito. Alam ko po ikaw ang nangunguna sa inyong abang lingkod upang may bahagi ang iyong mga salita, ang iyong mensahe para sa aming lahat. Lord, pagpalain mo, O Diyos, ang aking mga kapatid, ang aking kapwa na nakatunghay sa bidyong ito, sa mensaheng ito. Loobin mo, Panginoon, na sila ay patuloy mong pagpalain sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Ingatan mo po sila, Panginoon, ilayo sa mga kapahamakan. Ilayo mo po lalo na sa COVID-19 na ito na mapinsala. Lord, ikaw po ang patuloy na magpala sa aking mga kapatid na kaming lahat, Panginoon, na naka-quarantine, na hindi kami basta makakilos. Lord, pagpalain mo ang aming mga pangailangan. At Lord, pagpalain mo rin ang mga taong ginagamit mo na maging daluyan ng aming mga pagpapala. Ang aming gobyerno, O Diyos, ay pagpalain mo. Loobin mo, O Diyos, na ang aming presidente ay gabayan mo at magawa niya ang tamang hakbang para sa ikabubuti naming lahat. Lord, pagpalain mo ang mga frontliners. Paulit-ulit ko pong dinudulog sa iyo sila, Panginoon, mga DSWD, lahat sila, Panginoon, mga nurse o doktor, lahat, Panginoon, na kumikilos para matulungan ang aming mga kababayan. Lord, ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa kanila. Ilayo mo po sila sa anumang mga kapahamakan. Patuloy mo pagkaloob sa bawat isa sa amin, O Diyos, ang magandang kalusugan. Lord, pagpalain mo, Panginoon, ang mga lahat na mga kapatiran namin, Panginoon, sa gawain mo po, Yahweh El Shaddai. Ganon lalo na ang aming punong lingkod, Brother Mike Sibilardi. Patuloy mo pagpalain, Panginoon, ang kanyang buhay, ang kanyang buong pamilya. Ingatan mo po sila, O Diyos, kasama na kaming lahat na nasa ministry ito. Lahat man naroon ang mga lingkod mo, saan man naroon ang mga membro ng iyong ministry ito, Yahweh El Shaddai, ikaw po ang patuloy na magpala sa kanilang lahat. Ingatan mo po kami, Panginoon. Huwag na po pong hayaan na may mabawas pa sa mga lingkod mo. Tama na po, O Diyos. Marami pang mababawas ng mga lingkod mo, Panginoon. Ingatan mo po kaming lahat, O Diyos, kaming mga hinirang at pinili mo, na pinagkatiwalaan mo na ihayag ang iyong mabuting balita. At sa pangalan ni Jesus, ngayon pa lang, O Diyos, ay inaangkin namin ang mga pagpapalang siksikling ligong maapaw na nagmula sa iyo. At Lord, dalangin ko rin po pala ang lahat ng mga sa aming mga kapatiran dito sa Bohol na patuloy na nagbigay sa amin, nagdadala sa amin ng pagpapala. Ibalik mo po sa kanila, O Diyos, ng higit pa sa kanilang pangailangan. Ang Dumapias family, ang Amplayo family, ang lahat po, Panginoon, na nagbibigay sa amin mga kapatiran dito sa Bohol. At sino pa man yung nagbibigay, O Diyos, sa amin na hindi pinapaalam, sino pa man yung mga taong nagbibigay ng lihim para sa amin, O Diyos, ay dalangin kong sila ay pagpalain sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan Sama, Anak at Espiritu Santo. Amen at Amen. Purihin ang Diyos at maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong panonood, at sumaatin ang pagpapala ni Yahweh El Shaddai.